Siya na po ang ating kakausapin, ang organizer po ng Baha sa Luneta na nangyari nitong nakaraan September 21 po yan. Convener din po ng tama na grupo, Professor David Michael San Juan. Good morning po, Prof. Umaga po, DJ Chacha, at kay Sir Ted Filon at sa ating mga tagapakinig. Good morning po. Prof, after po nung successful po no at napakalaking protesta na nangyari nga po dyan sa Luneta last September 21, may kilos protesta po kayo na gagawin. Dalawa po yan, tama po ba? October 17, it will be headed or led by the youth, and then meron din po tayo on October 21, farmers-led protest naman po ito. Can you tell us more about dito po sa mga mangyayaring kilos protesta? Yung sa October 17 po, kagaya ng inyong nabanggit, pinamumunuan ng mga kabataan at mga estudyante sa kahabaan ng Taft Avenue, Katipunan at U-Belt. No? At lahat ng mga estudyante pa na mapapasama natin mula sa iba't ibang probinsya, no? Karatig probinsya, gaya ng Bulacan at Pampanga. Ito ay para ipakita ang galit ng kabataan sa kinabukasan na ninanakaw ng mga korap na politiko, kasi talagang ang magmamana naman ng Pilipinas eventually ang mga kabataan. Kaya yung korupsyon, sila rin ang pinaka-apektado. Alam nating lahat yan. Yung serbisyong panlipunan na nawawala, yung budget para sa edukasyon na kulang, apektadong ating mga kabataan. Kaya pangungunahan nila yung October 17 na kilos protesta para igiit yung panawagan na lahat ng sangkot dapat managot at ikulong ang lahat ng mga dapat ikulong na mandarambong. Yun namang sa October 21, ito ay pamumunuan ng mga magsasaka, kasi ang Oktubre ay tinuturing din na peasant month o buwan ng mga magsasaka. At syempre ang bitbit ng panawagan dyan, yung paring laban sa korupsyon. Kasi hindi na lang yung flood control projects, mga ghost flood control projects ang lumitaw. No? May mga investigasyon na rin ngayon o may mga lumilitaw na rin ngayon tungkol doon sa mga anomalya o korupsyon sa farm-to-market roads at sa iba pang mga related sa agrikultura. Kaya kitang-kita rin na pinaka-apektado rin sa korupsyon ang sektor ng magsasaka. Pero iba't ibang sektor din po yung lalahok sa October 21, dahil ito rin ng ika nga ay 1-month anniversary nung September 21 public gathering natin, yung Baha sa Luneta, aksyon na laban sa korupsyon noong September 21. Isang partikular na detalye ay yung sa October 17 po na pamumunuan ng mga estudyante, mga kabataan. Ito po ay may mga pagtitipon sa iba't ibang universidad. Tapos around 2:30 p.m. inaasahan na magko-converge lahat ng mga sasama doon sa marcha papuntang Mendiola. No? Ito ay Oo. para ibigyan diin, no, na ang Malacanang ay kailangan managot din, no, sa korupsyon. Bakit? Napakalaki po ng unprogrammed funds, napakalaki po ng confidential funds, intelligence funds ng 2026 national budget ng Office of the President. At kahit ito mga nakaraang taon na budget, alam naman natin, no, na hindi makakapaghugas ng kamay ang palasyo, dahil lahat ng appropriations, lahat ng proyekto, lahat ng budget na sa national budget ay dumadaan sa Office of the President, aprobado rin ng Office of the President. So walang nangyayari sa baba na hindi alam ng nasa taas. Kaya kung seryoso ang kasalukuyang administrasyon sa sinasabi nila na pagtugis sa mga korap at pagresolba sa problema, kailangan magsimula rin sila na linisin ang national budget para sa 2026. Pero nakita naman natin kung paano ito niratsada ng mga kaalyado ng presidente sa Kongreso. Kaya sa October 17, all roads lead to Mendiola. Sa October 21 naman, all roads lead to Liwasang Bonifacio. Tuloy-tuloy yung pangalampag natin, ano, para sa ating mga panawagan kaugnay ng korupsyon, lalo na yung panawagan na lahat ng sangkot dapat managot. Nabanggit niyo po yung yung confidential funds ng Office of the President. Sinasabi niyo rin po na yung mga nangyayari ngayon, kung walang kumpas ang palasyo, hindi po lahat ito mangyayari. Dito sa 2026 budget natin, Professor, meron pa po ba kayong ibang napansin na kailangan i-protesta din itong mga kabataan at mga magsasaka sa paparating po na mga araw ng kanilang protesta?
makikita natin sobrang laki na talaga nung unprogrammed appropriations, no. Batay sa pananaliksik na isinagawa ng Makabayan Block na may access sila kasi sa mga internal documents ng Kongreso, around 243 billion pesos ang unprogrammed appropriations. Tapos pag yung buong mga mala-pork barrel na appropriations ang pinag-usapan, 695 billion pesos. So sobrang laki talaga. Parang ang aasahan natin dahil sa nalantad nga yung issue ng korupsyon ay maghihinay-hinay ang mga otoridad, no, sa pagkakaroon ng mga ganitong kalaking unprogrammed funds, mala-pork barrel na allocations, pero hindi ganun na nangyari, ano. Sa nakita natin sobrang laki ng mga alokasyon pa rin doon sa mga usual o mga typical na sources ng corruption kasi mahirap ang auditing, walang masyadong proof ng saan talaga nagastos, no. So sa halip na maghinay-hinay ay parang hinahamon pa nilang taong bayan na lalong magalit kasi nga sobrang laki pa rin ng mga ganitong appropriations, ano. At kapansin-pansin na yung iba pang mga budget, no, na maituturing na ayuda, na kung tutusin maganda naman sana ang intention na ayuda, pero kasi alam naman natin na may mga nangyayari rin na yung ayuda ay nagagamit for patronage politics, no. So ang DOH, DOLE at DSWD may 49 billion, 22 billion, 59 billion pesos na budget para sa ayuda. Samantalang ang solusyon sana, long-term na solusyon sa pagkakaroon ng mga pangangailangan ng ating mga mamamayan, halimbawa sa kalusugan, sa halip na ayuda na pipila sa mga guarantee letters ng politiko, dapat ito direkta ng nilalaan na budget sa mga publikong ospital, no? Sa kaso naman ng mga kababayan nating lumalapit sa DSWD at DOLE, kung sa DOLE yan, di ba, ang solusyon dyan, mga trabaho na mataas ang sweldo at permanente o pang long term para hindi na kailangang lalapit lagi sa ayuda. At kung sa DSWD naman, pwedeng ito direkta doon sa mga programa talaga na para sa mga usual beneficiaries natin sa halip na pipila pa at dadaan na naman sa patronage politics. So iyon yung mga napansin natin sa 2026 national budget. Sa halip na reform budget ay budget na para na naman sa korupsyon at pamumunini o pagpapayaman ng iilang sektor sa ating lipunan. Salamat na marami po sa inyo, Professor. At mamaya ating iisa-isahin yung binabanggit mo sa proposed budget. Ito po ay hango po sa lower house, no? GAB po ang tawag dyan. General Appropriations Bill, iisa-isahin natin. Nakakuha tayo ng kopya nitong mismo listahan na bumubuo dito po sa unprogrammed appropriations. Balikan ko lang itong rally, girl, no? Ano ang reaksyon ng inyo pong grupo, Professor, sa sinasabi po nitong si ICI investigator and consultant o ano man tawag sa kanya, kay General Azurin? Sabi niya sa dulo ng kanyang mensahe, nung kanyang oath-taking, sabi niya, "Today, we are called not to fight one another, but to stand together, not through protests or rallies, but through truth, unity, and justice. Let us expose corruption not with anger, but with justice. Let us work hand in hand to bring the guilty to account and to finally end the suffering of our people. Let this be our rallying cry. This time, we do it right. For our country, for our children, and for a truly better Philippines." Ano yung reaksyon, Professor? Siyempre, nung una ko pong nakita yan, nagalit din ako kasi unang-una, anong karapatan ni General Azurin na kontrolin o pagsabihan ng galit ng taong bayan? Unang-unang gusto natin bigyan diin, kaya may ICI dahil sa galit ng taong bayan sa korupsyon. Kung hindi naman nagalit ng taong bayan at ipinakita ito sa malalaking kilos protesta sa Luneta at sa EDSA noong September 21, malamang ay wala namang ICI. Di ba yung ICI, yan ay response ng gobyerno doon sa nararamdaman na nilang galit ng taong bayan, na tila mag-aaklas ang taong bayan, kaya humahanap sila ng paraan paano mapaplakate at masasabing may ginagawa sila, no. Ngayon, totoo naman na hustisya ang gusto nating lahat, pero hindi naman ibig sabihin na ang hustisya ay lahat
sa ICI lamang mangyayari kasi unang-una, paano magkakaroon ng hustisya sa ICI ni hindi nga natin alam kung ano nangyayari dyan. Ang ginagawa nila, may mga press conference nila, parte-parte ng kanilang hearing, kanilang ipinapakita sa atin, pero hindi naka-live stream yung buong proceedings. So hindi natin alam ano ba talaga yung nangyayari sa loob. Tapos hindi rin nila inire-release lahat ng dokumento na hawak nila. Alam nyo, kagaya ng mga sinasabi ng abogado na may sinasabi rin sa bagay na ito, malinaw na ang accountability ay mangyayari lamang kung mayroon ding transparency. Lalo na nga sa isyong ito na nawalan na tayo ng tiwala sa gobyerno, di ba? Halos lahat sa atin wala ng tiwala sa kanila. Kasi kung papansinin natin, halos lahat o maraming senador at kongresista ay maituturing na sangkot sa flood control projects at sa iba pang mga anomalya. Tapos ang Office of the President, masasabi nating sabit din dahil may mga contractors na nag-donate sa kanya. Ganon din yung Office of the Vice President. So ibig sabihin, dapat itong mga ahensya ng gobyerno nag-iimbestiga, maging humble sila at aminin nila na galit talaga yung taong bayan. At ang paraan para ang galit natin ay mawala, kailangan panagutin lahat ng sangkot. At mangyayari lang yun kung gagawin nila ng mabilis yung trabaho nila sa halip na ang pagtutuunan pa nila ng pansin ay kung papaano nagre-react ang tao. So yun ang kailangan nilang intindihin, na gawin nila yung trabaho nila at kung tutuusin nga, hindi naman nila ginagawa ng 100% yung trabaho nila kasi ang number one na dapat nilang ginawa, full transparency. Naka-live stream dapat ang kanilang hearings para nalalaman natin kung ito bang nangyayari ay luto o hindi. Kasi may mga pangamba ang ating kababayan na baka maging luto lang yan eh. Kasi kung iilan lang yung pinapatawag sa ngayon, then hindi natin alam anong pinag-uusapan sa loob, di ba? Para malaman natin, dapat naka-live stream. So yun ang hiling natin kay General Azurin, mag-focus sila sa paghabol doon sa mga korap sa halip na ipulis o bantayan kung ano yung reaksyon ng tao. Kasi ang reaksyon ho ng tao ay dahil doon sa nangyayari, doon sa nakikita nating korupsyon at anomalya, at doon sa kawalan ng pananagutan, di ba? Mag-iisang buwan na mula nung mga dambuhalang kilos protesta natin September 21. Pero wala pa ring nakukulong. May ilang mga nakasuhan, merong naka-freeze ng mga bank accounts, pero wala, no? Parang patsi-patsi lang o mga band-aid solutions lang yung ginagawa nila. Kahapon, ang ombudsman nagsabi na open na ulit sa public access ang statement of assets and liabilities and net worth ng mga politiko. Pero nung chinek naman natin, ang requirement lang na halos inalis ni Ombudsman Remulla ay yung requirement na kailangan may consent ng opisyal. No? So okay yun, inalis yung pangangailangan sa consent ng opisyal. So dumali ng konti pero parang mahirap pa rin. Kailangan mo mag-present ng ID, may form na i-fill out at kailangan ipangako mo na gagamitin mo lang sa certain purposes. And then kung gagamitin mo sa report, kailangan i-provide mo pa yung report na ginawa mo after or research sa kanila. Kung hindi, later itatag yung mga future request mo bilang hindi na pwedeng ibigay na request kasi ituturing nila na sumira ka sa usapan. No? So, mahirap pa rin yung pagkuha ng SALN. So, given all this, sa tingin ko may basis pa rin po para magalit ang taong bayan na wala pa rin nananagot sa mga sangkot at hindi pa rin nakukulong yung mga dapat makulong. October 17, Professor, anong oras po ito ulit, sir? 2:30 po yung marcha po sa Menjola. Pero bago yung 2:30 PM na yon, no, maaga mga around 11 AM may mga pagtitipon din sa iba't ibang panig ng Metro Manila malapit sa mga universidad, no, sa bandang UP Manila area, sa bandang UST. I think sa bandang Quezon City may mga pagtitipon din yung estudyante, then magko-converge ng 2:30 sa Menjola. Okay. And then, yung permits po nito, sir, paano po kaya? Kasi baka Yung na naman masasagot po ko lang at this go ahead. point ay yung Okay. tungkol sa October 21. Kasi yung sa October 21 po, yun yung multisectoral at ito yung sa Liwasang Bonifacio gagawin. Ito naman po kasi ay Freedom Park. So technically, there's no need for a permit. Pero ang usual na ginagawa natin, sumusulat tayo sa LGU, no, sa City Mayor para i-express yung ating intent na magsagawa ng kilos protesta on that day. I think the committee will
still do that, no, for this purpose sa October 21. Pero yung sa October 17, I think ang mangyayari dyan ay assertion, no, ng karapatang magprotesta ng mga mamamayan, lalo na at talagang all roads lead to Malacanang, no, dahil nga doon sa national budget na nakikita nating punong-puno pa rin ng posibilidad ng corruption. Okay. Pero sir, hindi lang ito October 17, hindi lang ito October 21. Oo, kasi nga, Opo. di ba, yung isang grupo nag-schedule ng November 30, kaya po daw yung ibang mga sinasabing mga sangkot dito, ngingisi-ngisi lang sinasabi, nakita nyo. Mukhang busy sila sa napakaraming bagay, kaya November 30 pa ang next rally. Sa inyo pong grupo, sir? Ang November 30 po ay may initial na kasunduan na rin sa aming mga kausap sa Luneta Group, no, yung mga grupong nagsama-sama sa Luneta. Recently nakapag-meeting na rin kami at nagkaisa kami na magmo-mobilizing kami for November 30. Ano ang mangunguna naman sa November 30, ang mga sektor ng manggagawa, no, kasi Bonifacio, no, Andres Bonifacio, so yun ang gusto nating focus, no, yung mga uring manggagawa, ang mga organisasyon ng mga manggagawa, mga union, para bigyan diin anong epekto ng korupsyon sa working class, sa mga nagtatrabaho, sa mga araw-araw kumakayod at nagbabayad ng buwis tapos ninanakaw lang ng gobyerno. Kaya sigurado na po yung November 30 muling magsasama-sama ang Opo. iba't ibang grupo, iba't ibang sektor. Ang hindi pa lang definite sa ngayon ay kung saan yung venue at kung ito ba ay isang malaking venue lang o magkakaibang venue para rin bigyan diin ang galit ng mga Pilipino sa korupsyon sa iba't ibang panig ng Pilipinas. So yun po ang aantabayanan pa natin, pero definitely kasado rin po tayo sa November 30 at masasabi nating isang dambuhalang pambansang aksyon ulit sa korupsyon na mangyayari sa November 30. Salamat po na marami po sa inyo, Profesor, at kami po inyong kaisa dito po sa ating pong pakikibaka sa ika ninyo'y tama na. Ano po, tama na, taong bayan ayaw sa magnanakaw at abusado Network Alliance. Salamat sa panahon, Profesor. Maraming salamat po at magandang umaga. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!